Person for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, si Commodore J. Tariela. Magandang umaga po, Commodore. Magandang umaga, Sir Ted, at sa iyo, DJ Cha, at sa mga taga-subaybay niyo, Sir. Happy Monday po, sir, and thank you for being with us. Ito nga po nung latest na pambubuli ng China na naman sa ating mga kasamahan dyan na Philippine Coast Guard. Last Friday po ito nangyari. Pwede niyo ba ikwento sa amin, sir, kung ano mismo nangyari nitong nakaraang Biyernes? Well, sa pamumuno ng ating bagong komandante, no, na si Admiral Lonnie Hilgaban, ang kanyang sa part of the Philippine Coast Guard, we were able to deploy 3 Coast Guard vessels, yung dalawang 44 meters. Ito yung BRP Sindangan, BRP Cabra, at ang BRP Melchora Aquino. Ito yung 97-meter vessel natin. No? Umalis to noong November 9 at papunta ito sa Sabina Shoal para yun nga yung rendezvous point natin kung saan imimit natin yung supply boats ng Armed Forces of the Philippines. And of course, I would also like to highlight, no, na yung 3 barko ng Philippine Coast Guard na to, tama yung binanggit ni Sir Ted, sinamahan na tayo ng ating mga media friends for them to document kung ano talaga ang mangyayari sa resupply mission na to. Around midnight nung November 9, nung gabi na yon, nung nakarating tayo sa Sabina Shoal, nakita na agad ng Philippine Coast Guard ang presence ng China Coast Guard vessel na sinashadow na tayo agad, no? Mga alas 12 pa lang ng November 10. Ito yung midnight bago tayo pupunta sa Ayungin Shoal. And then around 5 a.m. on our way to Ayungin Shoal, nagsimula na itong pagbuntot ng mga China Coast Guard vessels sa ating resupply contingent. Ito yung China Coast Guard 3303. Ang ginagawa nila, gaya ng inaasahan natin sa mga nakaraang resupply operation, is that for these Chinese Coast Guard vessels to persistently carry out dangerous maneuver, no? Para mapaghiwalay ang Philippine Coast Guard dun sa supply boats. Around 7 a.m., napaghiwalay nila to. Napahiwalay ang ML Kalayaan. Ito yung isa sa mga supply boats natin. At a few minutes after it was separated, yun nga yung nakuhaan ng mga kasamahan natin sa media na binombahan ng tubig ang ML Kalayaan. Pero despite of that, nakumpleto ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard vessel ang mission ng pagdadala ng supply natin sa Ayungin Shoal. In total, we were able to document a total of 38 Chinese vessels. No? Ang 5 dito, yung China Coast Guard na talagang humarang sa Philippine Coast Guard at sa supply boats natin. At saka yung a total of 28 na Chinese Maritime Militia. There were 12 Chinese Maritime Militia na talagang na-document natin who were physically present during that mission. While there were 16 na na-monitor natin through AIS. And of course, nung palabas na tayo ng ating ng Ayungin at pabalik na tayo ng Sabina Shoal, we were able to document as well the presence of PLA Navy vessel within the vicinity of Ayungin Shoal. Yes, Commodore, dito po sa nangyari ito, bukod dun sa ginakwento yung maneuvering, panghaharang ng Chinese militia vessels, binomba rin ng tubig ng China Coast Guard. Alin po dito sa 3 barko ng PCG ang binomba ng tubig? Sa Philippine Coast Guard, DJ Cha, wala tayong nabombahan ng tubig. Ang binombahan ng tubig nila ay ang ML Kalayaan. Ito yung isang supply boat na ginamit natin. Before, we were using Unaiza May 1 and Unaiza May 2 as supply boats. No? But this time, as you're aware, no, ang Unaiza May 2, nag-sustain siya ng damage siya because of the collision that happened before. Oo. We are using ML Kalayaan. So ito yung binomba po nila ng tubig, ito rin po yung nagkaroon ng problema sa collision in the past. Hindi, DJ Cha. To? Bago to. ML Kalayaan to. Oo. Yung before is Unaiza May 2. Oo. Ito pong ML Kalayaan, dito rin po ba nakasakay yung ating media friends? Ang mga media friends natin, DJ Cha, ay isinakay natin sa mga Coast Guard vessels. Oo. Mababago po yung pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard dito po sa binabanggit ninyong Philippine vessel nga ng Pilipinas. Meron po bang warning muna bago itong pambobombang ito?
Well, hindi mo rin siya masasabing warning, no? But of course, they were calling us to radio, no? Na iginigit nila na sila ang may teritorya nito at tayo ay may mga illegal na gawain sa pagpunta sa Ayungin Shoal. So definitely we cannot say that's a warning. But on our part, of course, on the Philippine Coast Guard and the National Task Force West Philippine Sea, we condemn itong paggamit na naman ng China Coast Guard ng kanilang water cannon at ginamit nila ito sa isang indigenous boat such as ML Kalayaan. Kamusta po yung sakay ng ML Kalayaan matapos po itong pang-water cannon ng Chinese vessel? Well, ang ML Kalayaan naman ay hindi talaga directly natamaan ng water cannon. No? But the mere fact that, of course, the Chinese government is using such harassment, no, to prevent us from completing the mission is, of course, unlawful and uncalled for. Nakumpleto naman po ang inyo pong mission, ano? Nakapaghatid pa rin po kayo ng mga supply dito po sa BRP Sierra Madre. Pero gaano po katagal itong standoff na naman na nangyari nitong Biyernes? Well, una sa lahat, DJ Chano, I don't want to call it standoff. No? As I said, from one point, from Sabina going to Ayungin, we were able to proceed as planned. Hindi tayo ngayon at this particular operation. It is also worth mentioning, no, na this also the first time that we were able to come close doon sa entrance ng Ayungin Shoal, kung saan we were able to deploy itong mga rigid hull inflatable boats natin. Kaya mga media friends natin nakasakay dito sa mga rigid hull inflatable boats at nakapasok pa sila mismo doon sa lagoon, no? Kung saan of course we have to keep distance ang location nila from BRP Sierra Madre. But ito ang nangyari na sa atin ngayon, no? Wala tayong standoff. We completed the mission. As a matter of fact, this the closest we ever we ever did, no, sa mga nakaraang supply mission natin. Mukhang high tide, no? Itong nang ito yung mangyari, ano, Commodore? Yeah, yes, Sir Ted. No? Ina-timing naman natin para mas makalapit-lapit tayo dito. Yes, opo. Kita po doon sa visuals nga na parang nakalutang itong ating nakabalahaw dyan na BRP Sierra Madre. Sir, ito pong pangyayaring ito ay lalo pang naging daring, no, ang China. Hindi ganun din ho ba ang inyong obserbasyon dito? Habang tumatagal, nagiging mas mapanghas ang kanilang ginagawa? Well, Sir Ted, parang if we're going to compare it before sa mga nangyayaring insidente, kung titingnan natin, the usual naman, no? They have been doing this nature's maneuver, they have been doing this water cannon sa mga nakaraang insidente rin. The only difference is that ngayon, talaga tayong nag-exert tayo ng effort for us to get close. Naitanong na rin sa akin to before, I think it was you, Sir Ted, no? Na parang, what are the changes that have been happening comparing the last supply with the current supply that we're doing now, no? I think, as I said, ito ang worth highlighting. This is the closest that we ever got, no? 0.9 nautical miles from the entrance of Ayungin Shoal. Noong mga nakaraang panahon, Sir Ted, ang China, nagiging successful sila at a distance of 10 nautical miles. Nakukural na nila yung mga Philippine Coast Guard vessel at ang supply boats na lang nakaka-proceed. And then, nauwi tayo sa 7, and then naging 6, and then naging 5. Well, kung makikita natin, are they being more provocative or aggressive? Or talagang ngayon, sa part ng national government, we are actually exerting our effort to make sure na tayo makakalapit tayo sa Ayungin Shoal. And then, in this particular mission, masasabi natin, we actually did, no? We were successful in getting close to Ayungin Shoal. And at the same time, we were able to deploy our rigid hull inflatable boats and also to show the Chinese government. Kasi before, Sir Ted, ang nangyayari niyan, kapag nakapasok na yung supply boats, yung Chinese Coast Guard na lang magde-deploy ng kanilang mga aluminum boats, ng mga ribs nila. Although, of course, the LS-57 also have their own ribs, nagde-deploy sila. Pero ayaw naman natin ngayon na sila lang magsasabi na they still really have the control of Ayungin Shoal.
Kasi they have so many small boats that they can launch using etong mga ribs nila. This time around, we were able to come close. We brought media on board dun sa mga ribs natin. At ipinakita natin ngayon, Sir Ted, na despite of the danger, the provocative behavior of Chinese Coast Guard, we're not going to be deterred. And we're going to intensify our effort to show the world that we're really moving forward in asserting our sovereign rights. Okay, sige. So sir, habang resupply mission na po tayo, nakaalis po ang ating tropa at yung coverage ng media, ano ang report ng ating mga tauhan doon sa BRP Sierra Madre? Anong uri ng pangaharas kung meron naman po, kung meron lang, ang ginagawa ng China habang wala tayong mga taga-Coast Guard roon sa paligid ng BRP Sierra Madre? Well, Sir Ted, I have to mention this, that the troops on board BRP Sierra Madre, they're all members of the Armed Forces of the Philippines. So when it comes to the daily reporting, monitoring, they submit that to the Armed Forces of the Philippines, Sir Ted. Wala ho ba kayong informasyon na maaari ho ninyong maibahagi sa amin? Gusto lang namin malaman, di ho ba? Kasi ngayon, meron tayong visual dito, no? May coverage tayo dito, may actual pong experience ang mga taga-media rito. So, ang tanong lang, pag umalis na kayo, anong ginagawa ng China kung meron man dito sa ating BRP Sierra Madre? What we can monitor, Sir Ted, again, not citing the reports of the troops on board BRP Sierra Madre, makikita natin na based on the satellite footages that we can get using the AIS, kapag natapos na natin ang resupply, Sir Ted, unti-unti, ang mga Chinese vessels na yan, umaalis na rin naman. Nababawasan na ang presence ng Chinese Maritime Militia. Lumalayo na rin ang PLA Navy vessels. At yung for this time around, itong 5 China Coast Guard vessels will also be conducting their own routine patrol in different places in the West Philippine Sea. So, as we can note, tumataas yung presence nila every time we do the resupply mission. But definitely, we cannot say na they can be able to sustain this in the normal daily operations that they have been doing. Mas tumataas ang presensya kapag may mission. Kapag wala naman, nababawasan sila, Sir Ted. Okay. Meron pong isang panukala na para maiwasan natin tong mga delikadong mga maneuvering na ito ng China at ng Chinese Coast Guard and their militia vessels, ay mag-airdrop na lang tayo. Is that possible sa BRP Sierra Madre? Well, una sa lahat, Sir Ted, I don't want to comment dun sa kung sa Armed Forces of the Philippines if that is something that, if that is an option that they are considering. But on our part, on the Philippine Coast Guard, ang mission kasi namin is to provide security escort dito sa ating supply boats. So perspective, kung mas okay na mag-airdrop na lang tayo. My question is, why are we going to adjust our operations based dun sa kung anong ginagawa nilang pangaharang? Mayayari niyan, Sir Ted, parang wag na natin gawin yan kasi baka may danger of collision pa. So mayayari na naman, parang bakit natin ibinibigay sa kanila ang upper hand na sila ang magbawal sa atin na gamitin ang ating mga barko, maglayag sa ating karagatan kung mag-aasa na lang tayo sa airdrop. This is the right time for us to show the world that despite of the number of vessels that the People's Republic of China will be deploying para pigilan ang ating paglalayag dito sa waters ng Ayungin, ito ang panahon na dapat ipakita natin lalo. Kasi definitely we have sovereign rights over these waters. This falls within our exclusive economic zone. We should not allow China for them to redirect our plans and operation because they don't want us to be able to continue the mission. Kumbaga, parang you're falling into the trap na lalabas na ang may control talaga sa lugar na ito, sa ating karagatan, ay China. Kasi ikaw na mismo na merong jurisdiction dito ang umiiwas sa kanila. Yes, Sir Ted. So I think our effort now in pushing forward to get close to Ayungin Shoal, this is the right direction for us on the side of the Philippine Coast Guard. Alright, sige po. So sir, sa ngayon, anong aming aasahan ulit? Despite na naman, for the end time, meron tayong protesta
On record po iyan. Bagamat kita rin po sa video, no, itong danger na ginagawa ng China na ito, na baka bukas makalawak, huwag po sana mangyari na magkasagian na ho talaga dito at magkaroon po ng hindi magandang mga pangyayari. Anong aming inaasahan po mula sa Philippine Coast Guard, sir? Well, gaya nga po ng statement ng ating komandante na si Admiral Ronnie Hilgaban last Saturday when we did the press conference, despite of the deployment ng China Coast Guard vessels, whether it's increasing or not, no matter how many provocative actions that they're going to throw at us, makakaasa po kayo na sa Philippine Coast Guard at sa bibigay po ng guidance ng National Task Force West Philippine Sea sa pamumuno po ng ating National Security Advisor na si General Eduardo Año. Ang Philippine Coast Guard po, hindi po tayo mapapagod, hindi po tayo susuko. Sisiguraduhin po natin na i-carry out pa rin natin ang ating pagkakandak ng acting as a security escort ng ating mga supply boats ng Armed Forces of the Philippines. Kasama po ng Armed Forces of the Philippines ang Philippine Coast Guard. Atin pong gagawin ito, hindi po tayo magsasawa. Sa mga kababayan po nating Pilipino, sa mga comments po, no, there are also people saying, hindi ba daw tayo napapagod or ito na lang ba talaga ang gagawin natin? Hindi ba tayo magsasawa? So Sir Ted, no, I would also like to ask for your support. Sabihin natin mga Pilipino, huwag nating sukuan to, huwag nating pagsawaan. Dahil kami sa Coast Guard, mas napapagod kami, mas pipiliin nating suungin itong panganib na to. Pero we'll never get tired of doing our mission. Because as I said, ang West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino, Sir Ted. Alam niyo, masasabi natin dyan, Commodore, ang mapagod talo. Tama, Sir Ted. Tayo, sir, hindi tayo mapapagod. Opo, at kami din po dito, hindi ho magsasawa sa kakatawag po sa inyo para maintindihan po ng taong bayan kung ano po ang ginagawa nitong China ito sa ating karagatan at ano po ang tindig dito at ginagawa rin po ng ating pamahalaan. Kami po inyong kaagapay sa totoong balita tungkol po sa isyong ito. Mabuhay po inyong hanay, Commodore. Salamat na marami. Maraming salamat po, Sir Ted, at mabuhay.